Isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father Gerald. Noong nakaraang linggo, last week, ang ating pagninilay ay nakatuon doon sa dakilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakatuon ang ating pagninilay, lalong-lalo na sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ang presensya ng Kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Ngayong gabi ay ating pagnilayan naman pagkatapos ng 7 araw ng ating pagninilay ng dakilang pagsilang ng ating Panginoon ay bibigyan natin ng parangal ang babaeng nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan, ang babaeng handang magsakripisyo ng lahat, ang babaeng tumugon sa tawag ng Diyos, si Maria. Si Maria na ina ng Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, pag sinabi nating si Maria ang ina ng Diyos, minsan na ito ay nagiging dahilan kung bakit minsan we are being criticized sa ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na sinasabi nila si Maria ay Diyos rin. Pero para sa atin, kapag sinabi natin si Maria ay ina ng Diyos, hindi ibig sabihin na si Maria ay isang Diyos na katulad nila Jesus, sapagkat ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagmula kay Maria. Si Jesus ay Diyos na bago pa nilikha ang sanlibutan, bago pa nilikha ang mundo. At sa pamamagitan lamang ni Maria, sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan, nabuo ang pagiging tao ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, kay gandang ipaalala din para sa ating lahat bilang mananampalataya na si Maria ay hindi lamang ina ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang siya ina ng Diyos, kundi si Maria ay ate ring ina. Ang ina na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin bilang mga anak. Bilang isang ina, siya ang nag-uugnay sa atin sa biyaya ng Diyos. At bilang isang ina, siya ang nagbubuklod sa atin para patuloy nating matanggap ang mga pagpapala, ang mga biyaya mula sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ni Maria, hindi lamang swerte ang ating matatanggap, kundi isang pagpapala at isang biyayang tunay kapag patuloy tayong manalig sa pamamagitan ng ating inang si Maria. Mga kapatid, sa pananampalataya, hangad natin ang mga magagandang bagay sa pagsimula natin sa bagong taon. Hangad natin, higit sa lahat, ang mga magagandang bagay para sa ating pamilya, para sa ating buhay araw-araw. Kaya nga marami tayong pinaghahandaan, marami tayong ginagawa pagsapit ng bagong taon para pumasok para sa atin ang swerte. Pero para sa atin bilang mananampalataya, hindi lamang swerte ang hangad natin sa buhay, kundi totoong biyaya, totoong pagpapala sa pamamagitan ng isang tunay na pananampalataya. Kaya sa ating lahat, dahil hangad natin na magiging maganda ang pagpasok ng 2025, marami tayong binibili sa ating mga tahanan, marami tayong hinahanda para sa tahanan para magiging maganda ang pagpasok ng 2025. Nandyan na yung hinahanda natin yung 12 ubas na kainin daw pagsapit ng midnight. Ito yung tradisyon, kung ating titingnan, ito yung tradisyon ng mga Espanyol na tinatawag nilang las 12 uvas de la suerte, na kinakain pagsapit ng hating gabi para papasok ang swerte sa buhay. Tayo rin sa ating buhay, para magiging maganda ang pagpasok ng 2025, tayo'y bumibili ng mga prutas na mabibilog para papasok din ang swerte sa buhay. Yung iba, sabi nga nila, magsuot ng pulang damit, mga polka dots, para patuloy ang mga swerte sa buhay araw-araw.
Pero para sa atin, oo, hangad natin ang swerte sa buhay. Pero mas maganda na papasok sa buhay hindi lamang swerte, kundi pagpapalang tunay, biyaya mula sa Diyos. Kaya sa gabing ito, hindi lamang swerte ang ating tatanggapin, hindi lamang sa swerte ang ating pagninilayan, kundi mga biyaya na hatid sa pamamagitan ng katauhan ng ating inang si Maria. Sa gabing ito, tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi bilang punto ng ating pagninilay para sa taong 2025 ay mabunga. At higit sa lahat, may mga biyaya tayong matatanggap at pagpapala mula sa Diyos na patuloy nating matatanggap sa buhay. Unang-una, sa pamamagitan ng ating Maria. Ang ating inang si Maria, ipinapakita niya sa atin na upang magiging maganda ang isang buhay at upang pagpalain ang isang buhay, dapat tayong matutong sumunod. Dapat tayong matutong makinig sa salita ng Diyos. Si Maria ay pinagpala ng Diyos dahil natuto siyang sumunod, natuto siyang makinig sa salita ng Diyos. Sabi nga, di ba, nung mga nakarang araw, sabi ni Maria, "Be it done to me according to your word." Mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, kung gusto nating magiging mapagpala ang pagpasok ng 2025, naway matuto din tayong sumunod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikinig sa Kanya. Linggo-linggo, araw-araw, tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Naway ito ay patuloy na magiging daan upang pagpalain ang ating buhay, ang ating pamilya, lahigit sa lahat upang ang ating pagpasok sa taong 2025 ay masagana at punong-puno ng biyaya at pagpapala. Matuto nawa tayong makinig upang matuto din tayong sumunod sa Diyos sapagkat ito ang daan ng tunay na pagpapala at biyaya. Pangalawa, upang pagpalain ang ating bagong taon sa 2025, matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, maraming rason para tayo ay magreklamo sa buhay. Maraming rason para tayo ay magalit, para tayo ay magprotesta, para tayo ay magtampo. Maraming beses din tayo nagrereklamo sa Diyos dahil sa hirap ng buhay. Marami sa atin ang sinubok, lalong-lalo na sa mga sitwasyon sa tahanan, sa buhay pag-aasawa, sa kalusugan, sa pamilya. Dumaan tayo sa mga matitinding pagsubok tulad na lamang ng mga bagyo. Sa inyong mga pamilya, dumaan din ng mga matitinding pagsubok. At para sa atin, minsan, madali tayong magalit. Madali tayong magtampo sa Diyos dahil sa mga pagkakataong iyon na nagpapahirap sa ating buhay. Madali tayong magalit, madali tayong magreklamo sa Diyos. Pero kung ating titingnan din, lalong-lalo na ang nangyari sa 2024, maraming mga bagay din tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung maraming bagay tayong nagiging daan ng pagtatampo, galit at reklamo dahil sa mga plano ng Diyos na hindi natin manawaan, mas marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang taong marunong magpasalamat ay may biyayang kaakibat. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, si Maria ay pinagpala ng Diyos. Si Maria ay tumanggap ng mga maraming biyaya dahil si Maria ay natutong magpasalamat. Kaya ito ang maging pangalawang daan para sa atin, para ang pagpasok ng 2025 ay masagana, punong-puno ng biyaya at pagpapala. Maraming mga bagay ang dapat nating ipagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, ang tanong sa atin, paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Ano yung mga bagay sa inyong buhay at karanasan, pamilya, na pwede ninyong ipagpasalamat sa Diyos? Sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa buhay, ano ang mga bagay at biyaya at pagpapala na pwede niyong gamitin bilang pasasalamat sa Diyos? Mga kapatid, sa pananampalataya, dapat tayong matutong magpasalamat upang ang ating buhay ay magiging puno ng pagpapala at biyaya.
Pangatlo at ang panghuli, sa ating buhay, lalong-lalo na sa gabing ito, mapupuno ng ingay, mapupuno ng tawanan, ng kantahan, sayawan, ang ingay sa paligid dahil sa paputok. Naway pagkatapos ng lahat ng ingay na ito, matuto din tayong manahimik. Manahimik tulad ni Maria. Diba, nung nakaraang araw ng ang kapistahan ng banal na pamilya, ang sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo noon, ito ay itinago sa puso ni Maria. Naway ang ating puso din ay magiging daan upang magpasalamat tayo sa Diyos, higit sa lahat ng Kanyang ibinigay sa atin. Manahimik tayo pagkatapos ng ingay, para ang biyaya ng Diyos ay mating makikita. Manahimik tayo upang ang Kanyang pagpapala ay ating madaba. At higit sa lahat, manahimik tayo upang ating makita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Upang pagpapalain at upang magiging swerte ang ating buhay sa taong 2025, naway matuto tayong makinig at sumunod sa Diyos. Matuto tayo higit sa lahat na magpasalamat sa lahat ng biyaya at higit sa lahat maging katulad din nawa tayo ni Maria, naway manahimik at ating titingnan palagi sa buhay at puso natin ang lahat ng pagpapala at biyaya sa ating Panginoon. Hindi lamang hangad natin ng swerte, kundi pagpapala at tunay na biyaya. Pagpalain tayo ng ating makapangyarihan Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.